So, welcome sa aking YouTube channel. Ito po ang Sir Francis TV. At muli po ay gumawa ako ng bagong video about SALN. So, nakailang video na po ako nito. So, may mga comments doon na ako po ay may mga maling nasabi at siguro may mga maling nailagay, pero marami naman pong nag-comment na nakatulong po yan. At ito, bago kong video, sana mas makatulong po ito. So dito, yung ating SALN 2024, ang gagamitin natin ay syempre ito pong Revise 2015. So yan po yung ating gagamitin. At dito naman po sa paglalagay po dito sa unang bahagi, yung ating pong declarant at yung pangalan ng declarant, So ilalagay natin dito, nakakalimutan po ng iba, as of December 31, 2023. So kung joint filing po, kung kayo po ay parehong nasa nasa public, kung kayo po ay empleyado ng gobyerno, kung pareho po kayong teacher o kaya pareho kayong nagtatrabaho sa gobyerno, so pwede kayong mag-joint filing, and pwede namang separate. So depende po sa inyo kung anong gusto nyong dalawa. Pwedeng separate filing, pwedeng joint filing. At kung kayo naman po ay single or hindi po doon sa nabanggit, so checkan nyo lang po itong not applicable. And so ilalagay natin yung pangalan dito ng declarant. Halimbawa, yung babae ay yung nag-declare, pwede naman lalaki. So pangalan, and ganito po yung format ng ating, halimbawa, Teacher 1, DepEd Division of Kalinga, and yung office address, so the same kung kayo po ay magka-division. O kaya naman, kung dito naman po kung sa ano yung pinagtatrabahuhan nyo. Kapag single naman, kapag single naman, ganito din po. Sorry, nalagay ko po yung joint filing, hindi na po siya joint, hindi ko lang natanggal. Lagay nyo lang dito is none, hindi po NA or not applicable. Ang iba kasi noon, nilalagay po dito ay, dito sa none, not applicable. Ibig sabihin ng not applicable, hindi talaga siya pwedeng malagyan. So, kung sa spouse, none lang po kasi wala kayo. Hindi naman pwedeng, hindi kayo pwedeng mag-asawa. So, none. So, none lang nalagay. Pero dito sa position, NA, not applicable, not applicable. Pero dito po is none. Kung kayo po ay single. Dito naman, kung ang inyong asawa ay retired, unemployed, deceased, tama ba spelling ko ng deceased, and self-employed. So dito, pwede nyong ilagay ito. Pwede naman self-employed kung meron pong self-employed. So ilalagay pa rin yung pangalan. So kung retired naman, retired ang ilagay. Then, ito yung note. Joint and separate filing are only for employees whose spouses are also government employees. So, kung kayo po ay single or private employers po yung inyong ay not applicable. Not applicable. Sipag naman ito. Lagyan nyo lamang po is not applicable. Ito yung mga notes or note, mga pwede nating sinabi. So, pag meron naman kayong unmarried children, halimbawa isa lang yung anak nyo dyan, tapos nalagay nyo po is nothing follows kung wala na. Huwag nyo po itong kakalimutan kasi ito po ay nilalagay na ngayon. So, nothing follows. Ayan. So, kung 4 or 3, ang lalagay lang natin dito is below 18 years old. Kung inyo pong anak ay 19 na, huwag nyo na pong ilagay dito.
Then, kung wala naman, none. None po yung ilalagay natin. Hindi not applicable. Ano? Ang iba kasi not applicable yung nilalagay. None po ang nilalagay po dyan. So, dito naman, kinuha ko po itong sample. Hindi po ito sa akin. Ito po yung sa properties. Dito po, assessed value and current fair value, ito po ay makukuha natin sa tax declaration. Itong ganito. At kung wala naman, lagay nyo lamang po is not applicable. Ano po? Tapos yung taon, purchase. Ito po, mapapansin natin dito, meron po siyang assessed value, pero 0 po yung value niya sa acquisition cost kasi po inheritance siya. Ibig sabihin, lahat ng asset mo na minana mo, 0 po yung value niyan sa real properties. Ano po? So, 0 siya. Hindi siya. Wala kahit meron siya dyan or pinamana sa'yo yung bahay nyo, yung lupa nyo, 0 po ang ilalagay dyan. Pero nakapangalan sa inyo. Ano po? So, lahat ng property mo na nakapangalan sa'yo, ay kailangan po ditong inilagay. May nagtanong sa akin, sabi niya, kailangan bang ulitin yung nilagay mo na. So, nilalagay po yun. Kung mapapansin natin dito, magkakaibang taon yan, ano? May 2016, may 2017, may 2018. So, at ilalagay din po ito, nothing follows. Ano? Lagay natin itong nothing follows. Kung wala na. Tapos, i-add lang natin ito. Ano po? So, comment na lang kayo kung meron kayong katanungan. Sana masagot ko. At kung wala naman, if there is no real property, please write none. Ayan. None. Kung wala kayong pag-aari. Ano po? At dito naman sa personal properties, kapag yung ganito, appliances, furnitures, ang ilalagay natin is various use. Ano po? Kasi kung marami ka ng cellphone or ano. So, tapos ito naman, 2019 na acquired yung mga motorsiklo natin, cash on hand, cash on bank. So, at ilalagay din natin ang nothing follows. Ano po? So, ito yung may mga taon po ito. Tapos yung amount, then add. Ano po? So, yan. Pag ganito mga clothings, jewelries, various use po ang nilalagay. Pag dito naman sa ating liabilities, lagay lang natin yung type of loan, salary, emergency, multipurpose, or ano pa man. Lagay natin yung creditors. Lagay natin yung outstanding balance. Ano po? Tingnan nyo po doon sa inyong statement of account or doon sa, di ba pag tayo po ay loan, meron pong binibigay doon na parang listahan kung ilan na lamang yung utang po ninyo. Huwag niyong i-compute na yun hulog nyo kasi yung binabayad natin monthly ay may interest po yon. Huwag niyong i-compute po yon. So, tingnan nyo po doon sa SOA nyo kung ilan ang outstanding balance para sa buwan na yan. Ano po? So, outstanding balance lang po ang kinocompute natin. Then, add total asset minus liabilities. So, meron tayong net worth. Ano po? Then, dito naman, kung kayo po ay merong negosyo, lagay nyo lamang dito, i-checkan nyo po ito kung wala. Pero kung meron, yan. Tapos may nothing follows din. At kung wala naman, none uli po. Ayan, nakalagay po ang none sa ating pong mga business interest and financial connections. And relatives, halimbawa, cousin, brother, lagay niyo yung address ng agency, office. Ito po ay relative sa government service. Ano po? Na nandun din po sa gobyerno. And kapag wala na, nating follows ulit. Ano po? So, madali lang naman dito sa part na to. So, kung wala, nan lang ilalagay. At dito naman, kung kayo po ay married or may asawa, kahit hindi po siya government employee, kailangan pareha po kayong may pirma dito. Ano? So, lalagay nyo po yung pirma. Kahit po private employee siya, o self-employed, or ano yan,
unemployed, kailangan nakapirma po siya dyan. Lagyan ng ID, huwag pong kalimutan. So, magpipirma po yung asawa ninyo. Kung wala naman, kung wala kayong, halimbawa, hindi pa naman kayo, ay buhay pa siya pero hindi siya makakapirma kasi nandun siya sa kung saan lugar, hindi talaga. Meron pong letter. Pwede kayong magsulat ng letter kung bakit, letter of explanation kung bakit hindi po makakapirma ang inyong asawa. Po. So, yan lamang po. Kung meron kayong katanungan sa ating pong SALN, kung paano mag-fill up nito, comment na lang kayo kung may maitutulong po ako. So, yun lamang. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe.